Te Deum laudamus, Te Dominum Nakasentro ang pagninilay ngayong ika-27 linggo sa karaniwang panahon sa plano ng Diyos sa mga mag-asawa at pamilya bilang pinakamaliit na unit ng simbahan. Sa mabuting balita, tinuturuan ni Jesus ang mga mag-asawa na magmahalan at manatiling tapat sa isa't isa ayon sa plano ng Diyos sa kanila. Ang pagiging sagrado ng kasal ay may kaugnayan sa pagiging disipulo ng mga mag-asawa na handang pasanin ang kanilang krus upang sundan ang Panginoon. Si Jesus ang tumatayong modelo ng katapatan ng mga mag-asawa sa isa't isa. Kung paanong minahal ni Kristo ang simbahan bilang lingkod, ganito rin ang inaasahang pag-aalay ng sarili sa bawat isa ng mag-asawa. Binigyang pansin sa Ebanghelyo ang pagiging permanente ng ugnayan ng mag-asawa. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ninuman at sa anumang makasariling kadahilanan. May plano ang Diyos sa mga nagmamahalan, kaya sila pinagbuklod bilang isa. Two individuals planned their marriage according to God's blueprint, giit ng simbahan. Hindi base sa emosyon ang pagsasama ng mag-asawa, kundi sa paglago sa mabubuting katangian sa pag-usad ng mga taon. Dahil sa pagbubuklod ng Diyos sa mga mag-asawa, sa pag-ibig at pananampalataya, inaasahan na magiging matatag ang kanilang ugnayan, lalo na pagdating ng mga pagsubok at tukso sa binitiwang sumpaan, sa lungkot at ligaya, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan. Hindi aprobado sa simbahan ang diborsyo dahil aniya, legalization can never become an excuse to abandon God's expectation of marriage, love, and Christian living. Man should not adapt marriage to his fallen and stubborn nature as we see practiced today, but should see it in the light of God's original plan. Man must not separate what God has united. This is the ground for the indissolubility of marriage and the premise to look at failed marriages. Pagkus, pinapayagan ng simbahan ang deklarasyon ng pagsasawalang bisa ng isang kasal when there was no true love at the moment of marriage, or there was a major defect in the love between parties. Kailangan maging maingat sa pagkilatis ang mga nais magpakasal kung tunay na ayon sa Diyos ang kanilang pagbubuklod, dahil nasa huli palagi ang pagsisisi. Walang duda, successful marriages are made long before people get married. Diin ng simbahan, marriage is something sacred and important for Jesus. Hence, the Church needs special concern to help people understand the meaning of Christian love and marriage, which cannot be separated from discipleship. Sa simula't simula pa man, turo ng Iglesia, marriage calls for the best in a person in terms of service, generosity, peace, caring, and sharing. Sa huli, binibigyang halaga ng simbahan ang kapakanan at kinabukasan ng mga bata sa konteksto ng pamilya at mag-asawa. Kadalasan kasi ang mga bata ang mga biktima sa hindi nagtagumpay na samahan ng mag-asawa. Kaya't habilin ng simbahan, children need to feel secure and protected, for the kingdom of God belongs to them. Kung gaano kalalim ang kumpiyansa ng mga bata, ganun din sana ang pananalig sa walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa mga mag-asawa. God bless you.